Okay, so ito yung Edifier M90 speakers. And honestly, ito yung inaasahan ko. Pero ito pala siya. Sa unboxing pa lang, napawaw na kagad ako. Wow! At nung tumunog na, mas napawaw pa. Ginamit ko siya sa desktop PC, pangnood ng sine, gaming sa PS5 and Nintendo Switch 2. Kinunik ko rin sa phone para mag-sound trip. And trip na trip ko to. Pero syempre, hindi ibig sabihin na perfect siya para sa lahat at may mga pupunahin din ako na pwedeng i-improve at idagdag pa sa susunod. So pag-usapan natin kung bakit ko siya nagustuhan, saan siya pinakabagay gamitin, kanino ko siya maire-recommend at kung sulit ba talaga para sa setup mo. Start tayo! Okay, so quick unboxing muna. May dalawang maliit na box pa sa loob para sa accessories. Meron tayo ditong quick start guide, power cable, 3.5mm to RCA audio cable, USB Type-C to USB Type-C cable, 3.5mm aux cable, optical cable, meron din tayong remote and good news kasi may included na rin na AAA batteries kaya magagamit na rin kaagad. Tapos dito naman sa pangalawang box nakalagay yung cable na pang-connect sa left and right speakers. Mahaba rin siya so hindi kaagad kakapusin sakaling malaki yung table nyo or medyo malayo yung spacing ng left and right channels. At syempre, andito rin yung mismong speakers. Ito na nga yung part na napawaw ako kasi pagkatanggal ko ng balot, impression ko kaagad ang premium at hindi siya mukhang mumurahin. Wow! Ang premium, yung finish. Ganda ng finish, parang plastic na, ceramic na, basta, ang galing. Pag-usapan natin yung build at design. Bali, 2 color options yung meron. Bukod dito sa white, meron ding all black version. Hindi ko lang alam yung finish nun, but most probably same lang din dito. And tingin ko babagay din talaga sa mga may gusto ng simple at minimalist na desk setups. Walang RGB lighting, walang red accent and gaming aesthetics, walang unnecessary lines or aggressive na cuts. Maliit lang din yung Edifier branding sa baba. So, simpleng-simple lang, pero pag nakita mo na in person, mapapansin mo rin kaagad na may ibubuga. Matte finish siya and personally, mas gusto ko yung ganito kumpara sa ibang white speakers na glossy tapos may konting reflections pag naiilawan. Dito parang mas elegante siyang tignan. MDF enclosure yung ginamit dito. In simple terms, engineered wood siya na commonly ginagamit sa speaker cabinets kasi mas dense, mas controlled yung vibration and mas bagay talaga siya for audio compared sa typical na manipis na plastic enclosure. Kung meron man akong gustong baguhin sa looks, siguro itong glossy na finish sa tweeters. Okay, sobrang nitpicking na nito, pero para sa akin lang naman, mas okay kung matte na lang lahat. Sa likod nakalagay lahat ng ports and controls, pero mamaya natin pag-uusapan ng mas detailed. Pagdating sa connectivity, pagdating naman sa size, medyo kakain din siya ng space sa table mo. Ito siya kumpara sa Audio Engine A2 Plus. And para sa akin, yung taas niya, tsaka yung lapad niya, saktong-sakto lang naman, medyo mahaba nga lang ng konti. For most desk setups, tingin ko hindi naman siya magiging problema, hindi naman super laki, and karamihan sa mga tables dito sa atin sa Pinas, 60 cm din naman yung width tulad nitong table ko. So, more of a take note na lang din yung size, lalo na kung medyo mababaw yung table nyo or marami kayong gamit sa desk. Overall, pagdating sa build, design, and form factor, panalo to para sa akin. Pero syempre, kahit gaano pa kaganda yung design, speaker pa rin to. So, konti lang yung paki nyo. Wala kaming pakialam! Ang pinakatanong pa rin, kamusta yung tunog? At bago tayo dumiretso sa sound quality, quick check lang muna ng output and specs. Dito natin makikita na hindi to basta maliit na desktop speaker lang. This is a 100-watt RMS active bookshelf speaker setup. Ang breakdown niyan, 35 watts per speaker para sa mid-bass, plus 15 watts per speaker para sa treble. At kung nasa kwarto ka lang naman, office, maliit na studio tulad nito, sabihin na nating desktop setup, sobra-sobra yung lakas niya for normal listening. Hindi mo sasagarin yung volume kung nasa table ka lang, tapos malapit ka sa speakers. And kung wala kang acoustic treatment sa kwarto, malamang dinig din ng kapitbahay mo. So, wag naman tayong mambulabog. Pero syempre, hindi porkit malakas, maganda na rin kaagad. So doon na tayo sa pinaka-importante. Kamusta yung sound quality nitong Edifier M90? Disclaimer lang muna, hindi ako audiophile. Hindi ako yung tipong pag nakarinig ng kanta, sasabihin, medyo recessed yung upper mids. Tapos sa 3.5 kHz, hindi tayo ganon. Normal na tao lang tayo dito. Pero marami na rin akong nasubukang speakers, soundbars, Bluetooth speakers. And para sa akin, itong Edifier
M90 ay definitely isa sa mga better sounding speakers na nasubukan ko. Lalo na sa ganitong presyo. Kahit compact bookshelf speaker siya, may body yung tunog, hindi manipis, definitely hindi bitin, at least para sa akin, and ang linis ng tunog. Nung nagpatugtog ako ng mga lumang kanta, yung vocals, ang linis pakinggan. Sinubukan ko nga pumikit and parang nasa harap ko lang yung singer. Stuck on you. Hindi naman OA na mala-concert hall yung experience, hindi para mang overhype. Actually, ang hirap nga sabihin na maganda yung product nang hindi ka nagmumukhang nang-hype lang. Pero sa ganitong klase ng speaker, buo yung boses, hindi parang siksikan or magkakadikit yung instruments, tsaka hindi nakakapagod pakinggan. Nagpatugtog din ako ng mga anime songs, mga kanta na sobrang daming instruments, yung mga rakrakan and hindi sabog, at hindi rin yung parang sobrang gulo na lang. Bali, meron tayo ditong 4-inch long throw aluminum diaphragm mid-bass drivers. Kung bass head ka and gusto mo yung tipong super yanig talaga yung kwarto, pwedeng saksakan mo pa to ng subwoofer since may port naman tayo para doon. But personally, okay na sa akin kahit wala. Para naman sa highs, meron tayong 1-inch silk dome tweeters and ang linis ng details, yung cymbals, effects, kalansing, dinig mo na hindi masakit sa tenga, at least sa normal na volume levels. Meron kasing iba pag medyo matagal ka nang nakikinig, may konting sakit, parang tinutusok ng konti yung tenga ko. So, dito hindi naman ganun yung kaso so far. Sa movies and anime, sobrang na-enjoy ko rin. Binalikan ko pa nga yung laban ni Gyutaro tsaka Uzui kasi alam nyo naman, ang daming nangyayari sa scene na yon. May mga pagsabog, sigawan, kalansing ng espada, mga effects, background music, tas katabi mo yung jowa mo nun. Break na kayo ngayon. Pero again, hindi to full surround sound setup. At the end of the day, dual channel speakers pa rin yung gamit natin. So kung home theater talaga yung hanap mo, iba pa rin yung may proper surround sound setup ka. But kung manggagaling ka sa TV speakers, basic desktop speakers, entry-level soundbars, or mga small Bluetooth speakers, malaki-laking upgrade to. Sa gaming naman, ginamit ko siya sa PS5 and Nintendo Switch 2 and solid din yung experience. Well, kung competitive gaming, mga pang Valorant, FPS games na kailangan talaga accurate mong maririnig yung mga footsteps and gunshots, syempre, headphones pa rin. Pero kung tulad ko na more on story games, action games, racing, and adventure, gusto mo lang na mas cinematic yung dating ng pag-chill console gaming mo, sobrang goods na nito at for sure, may enjoy mo yung laro mo. Unless, lang yung gaming skills mo. Pero ikaw na yon, wala nang ibang sisisihin doon. Bago tayo mag-sound test, reminder lang, hindi nito 100% mare-represent yung actual sound in person. Dadaan pa to sa microphone ko, sa compression ng YouTube, and sa speakers or headphones mo. Pero, eto na rin para may idea kayo. Through the wastelands, through the highways, and on we'll Pagdating naman sa connectivity, isa rin to sa mga panlaban nitong M90. One of the main selling points niya rin kasi yung pagiging versatile. Kung desktop PC or laptop, pwedeng USB Type-C. Kung TV setup, pwedeng HDMI, eARC, or optical. For older devices, may aux. May sub-out din para mag-upgrade later on. Kung phone naman o wireless listening, pang sound trip, may Bluetooth 6.0 siya with LDAC support, plus hi-res audio and hi-res audio wireless certification. Though quick note lang, kung iPhone user ka, hindi supported ng iPhone ng LDAC. Syempre gagana pa rin siya through Bluetooth pero hindi mo magagamit yung LDAC advantage. Magagamit mo siya sa mga Android phones na may LDAC support. May knob nga rin pala dito sa likod for manual volume adjustment and pag-switch ng source. Dito makikita nyo rin na meron tayong isang maliit na LED indicator sa right speaker para malaman kung anong source or mode yung gamit mo. So connectivity wise, panalo para sa akin kasi ang daming options and madaling idagdag sa kahit na anong setup. Also, may kasama siyang remote and mas convenient yan since nasa likod nga yung controls. Huwag nyo lang iwawala kasi walang Bluetooth button dito sa mismong speakers. So, remote or mobile app ang gagamitin natin para kumonek wirelessly. Edifier Connects yung application. Pareho namang available sa Android at iOS. And pwede tayo ditong mag-adjust ng settings, sound effects, ng EQ kung gusto mong i-customize yung tunog. Kung ako ang tatanungin, maganda na yung tunog out of the box. So, hindi na para galawin
gagawin pa. Okay, so Edifier M90, honestly, hindi ko alam yung official SRP dito sa Pilipinas. Sumisilip-silip lang din ako online and pinakamura ko siyang nakita sa Shopee. Less than 7K dahil sa vouchers and promos. I don't think na ganyan lagi yung presyo. Kasi alam nyo naman na sa Shopee, paiba-iba yung vouchers, yung promos, and discounts. So click nyo na lang din yung YouTube Shopping tab dyan kasi minsan may mga YT vouchers tayo para mas mabawasan pa. At kung makuha nyo nga around that price, sobrang interesting para sa akin. Kung may pupunahin man ako dito, puro minor lang naman. Walang Bluetooth button sa mismong speakers. LDAC Advantage ay for Android lang. Tapos yung presyo sa Shopee kung saan mura ay pabago-bago. So posible yung Ay, sayang, kung nag-antay pala ako ng ilang araw, mas nakatipid pa sana ako ng 300 pesos. posible yung ganun, pero sa totoo lang, hindi siya masakit kasi solid na speakers talaga overall at ang lakas ng value lalo na kapag nakuha mo ng nakapromo. Panalo yung tunog, maganda yung build at design, versatile, may HDMI EARC at madaling ibagay sa iba't ibang setups. Ang naaalala ko dito ay yung kasagsagan ng Edifier R1280dB speakers. Few years ago, pag bubuo ka ng desk setup dito sa Pinas, Matic isa yon sa mga top options kasi sulit talaga para sa presyo. And this year, 2026, yun din yung nakikita ko dito sa M90. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito. Tip nyo na sa amin yung like and subscribe at kita-kits tayo sa next video.